Babala, sensitibo at lubhang delikado ang mga eksenang inyong mapapanood. Lalaking ito, ipinakita sa isang video kung paano niya niliyaban ang maliit na piraso ng hanger at walang ano'y ipinasok ang apoy sa kanyang bibig. Kaya ako kumain ng apoy na pailang bisis, hindi ako basta-basta matabla ng kahit anong sakit. Nagtaka talaga ako at natakot. Oo, matras ako kasi parang nasapian. Talaga namang nakagigising sa umagang kaha natin. Hindi lang mainit na kape at pandesal ang nilalantakan niya, pati ang naglalagablab na apoy? June 2024 sa Bulacan, tatlong magpipinsan ang binawian ng buhay matapos daw tamaan ng kidlat habang naliligo sa ulan. Dalawa naman daw ang namatay at isa ang sugatan matapos mabiktima ng pagkidlat sa Cavite. Bakit nga pa ganito kadelikado ang kinatatakutang kidlat? At paano tayo magiging ligtas mula rito? Kidlat o lightning ay malalaking spark na kuryente na makikita sa atmosphere sa pagitan ng ulap, hangin at lupa. Nakamamanghaman nitong makita sa kalangitan, hindi biro ang taglay nitong init. Dahil 5 beses pa itong mas mainit kaysa sa surface ng ating haring araw. Yes mga kaha, mga 50,000 degrees Fahrenheit lang naman. Ang enerhiyang nagmumula rito ang nagkukos para sumabog ang hangin at lumikha ng malakas na tunog na tinatawag naman nating kulog. At dahil tag-ulan na nga, mas madalas na natin itong makita. Nako! Hi! Isang masayang umaga na naman ang ating magsasamahan mga kaaha. Sorry. Kaya bangon na at marami kaming baong kwento para sa inyo. So what are you waiting for? Ito na ang rundown ng aming amazing stories of the week. Tara na tumadyak, ala circus, at mag-basketball gamit ang unicycle. Ba? Astig naman nun? Galing nga. Apoy mula sa natutunaw na plastic, pinakain. Paano nangyari yun? Oh my goodness! Kidlat na kinatatakutan ng marami. Pagmamanghain tayo this morning. Hindi. Kasi parang random naman ang kidlat kung saan-saan siya nanggagaling from langit tapos tatama to somewhere. Hindi ko alam. Sa tingin ko, hindi. Lightning fact number 1. Pwedeng tumama ang kidlat sa parehong lugar. Yes mga kaha. Ito ay kahit na 30,000 times faster ito sa isang bala, kaya pa rin ito tumama sa iisang spot more than once. Ang Empire State Building sa US ay minsan nang ginamit bilang laboratorio ng kidlat dahil tinatamaan ito ng mahigit 25 beses bawat taon. At napag-alaman din daw na tinamaan na ito ng hanggang 100 beses habang may bagyo. May mga lightning rod na linalagay sa mga matataas na building. And ang purpose niya ay siya yung tatamaan ng kidlat para hindi tumama sa ibang part ng building. No? So siya yung tatamaan at pag tinamaan siya, yung kuryente niya, idediretso niya sa lupa. I think mas likely siya tumama sa mas mataas kaysa sa mas mababa. Pwede rin siyang tumama sa mababa, pero syempre, since mas nakaprotrude yung mataas, mas una siyang tatamaan. Lightning fact number 2. Hindi lang sa matataas na lugar tumatama ang kidlat. May ilang lightning flashes na nangyayari between the clouds at hindi na umaabot sa lupa. Pero nangyayari din ang cloud-to-ground lightning at ito yung madalas na tumatama sa lupa. Mas madalas mong tamaan ito ang tall objects, hindi naman daw choosy ang kidlat. Wala itong pinipiling lugar at pwedeng tumama kahit saan. Sa Pilipinas, kahit simpleng nasa labas ka lang daw, pwede ka pa rin tamaan ng kidlat.
Nitong mga nakaraang buwan nga lang, nabalita ang pagkamatay ng 3 magpipinsan sa Pulilan, Bulacan nang tamaan sila ng kidlat habang naliligo sa ulan. So siguro yung dapat lumayo sa yung plain. So patag, dapat lumayo doon. So sa mga inside buildings, I suppose, yung will be the safest. Ako parang kailangan ko biglang check ng memory ko from elementary. Ako, I wouldn't suggest na sa ilalim ng puno pumunta. Siguro sa may solid na roof. Mas maganda siguro indoors. Kasi mas safe ka kung indoors. Likely fact number 3, pangdeligtas sumilong sa ilalim ng puno tuwing kumikidlat. Ang pagtayo sa ilalim ng isang puno, ang second most dangerous place to be tuwing may thunderstorm. At syempre, ang most dangerous ay ang open space. In a way, hindi naman siya conductive. Pero dahil sa may tubig ang puno siya yung mataas, siya yung may tubig sa loob. So nagiging to a certain point conductive din. Ang puno kasi kadalasan pinangyayarihan ng side flash. Sa side flash, tumatalon papunta sa biktima ang kidlat na tumama sa mas mataas na bagay. At sa lighting science, bukod sa side flash, ay pwede ring tumama ang kidlat sa iba pang paraan. Ang direct strike, kung saan direktang tinatamaan ng kidlat ng isang tao. Ang ground current, kung saan ang energy mula sa tinamaang bagay ay nagta-travel sa ground at pwedeng makakuryente. At ang conduction na nangyayari kapag ang kidlat ay dumadaan sa wires at metal surfaces. Kung halimbawa nagko-computer kayo and then biglang naririnig mo, nag-start yung kidlat malakas, the best way is to unplug, turn off all electronic devices at palipasin na lang muna yung kidlat. Nakamamanghaman kung makikita ng ating mga mata, iba yung pag-iingat pa rin tuwing sila'y makikita. Isang kidlat para sa mga nakagugulat na facts tungkol sa kidlat. Panganib, yan ang kinaharap ng mga unicyclist na ito sa tuwing sasabak sila sa isang makapipilining performance. At ngayong umaga, sasamahan pa nila ito ng paglalaro ng basketball. Nakilala namin sa Alegria, Surigao del Norte ang grupong ito. Mahilig naman daw talaga silang mag-basketball. Pero dahil lahat sila ay miyembro ng acrobat group na Amazing Acrobats, inilevel up na rin nila ang pagbabasketball sa pamamagitan ng pagsakay sa unicycle. Isang uri ng sasakyan na tulad ng bisikleta pero iisa lang gulong. Nakuha po namin ang idea na ito, naglalaro ng basketball habang nakasakay sa unicycle sa mga international talents. Pag-practice po namin ng isang gulong, napakahirap po, hindi po basta-basta gawin. Nakuha po namin ang pagbalanse ng isang gulong, isang linggo po. Alam niyo ba ang unicycle ay unang nauso noong late 19th century? Mula sa tinatawag na penny farthing bicycle o yung bisikletang may malaking gulong sa harap at maliit na gulong naman sa likod. Nadiskubre ng ilang gumagamit nito na kaya nilang mag-balance kahit gamit lang ang front wheel. Mula rito, nabuo ang unicycle. Very good! Originally, ginagamit ang unicycle bilang means of transportation. Today, ang unicycle ay ginagamit na rin for recreation and exercise. Taong 2009 nang magsimula ang grupong Amazing Acrobat. Ang member po ng Amazing Acrobats is 14 po. Tapos may taga Cebu, Davao, Bukidnon at Bohol. Kung saan po ang mas malapit sa kanila na event po namin, sila po ang kukunin namin na magpe-perform po.
Madalas ay sa mga barangay fiesta o mga event sa iba't ibang lugar sila nagtatanghal. Bali, aabot po ang aming buong performance ng mahigit 3 oras. Ito po ay nahati sa 4 na bahagi. Yung una po, pyramid buildings. Dito po natin masusubok yung talagang galing nila. Meron po silang ladder balancing, blocks balancing, foot ladder balancing, chair balancing. Bali, last part po namin gagawin ay yung sasakay na po sila sa kanilang mga unicycle. Isa ang unicycle basketball sa mga itinatanghal ng kanilang grupo ngayon. Hindi mo talaga may pinta yung mga mukha ng mga tao kapag makikita mo sila na mag-cheer sa larong basketball, lalong-lalo na pag nakasakay sila ng kanilang isang gulong. Pero ibahin daw natin ang unicycle basketball stunts ng Amazing Acrobat. Dahil ang kanilang version daw ay for the show lang ayon sa leader nilang si Brian. Kakaiba po ang ginagawa namin kaysa sa normal na paglalaro ng basketball. Kasi kami ay naka-unicycle, doble ang hirap. May 3 uri po kami ng unicycle. First is 3 feet, second is 7 feet, and the third is 12 feet high unicycle. At ang pinakamahirap ay yung 12 feet unicycle. Wala silang rules na sinusunod at kahit ilan, pwedeng maglaro. Ngayong araw, bilang pag-aanda sa mga susunod pa nilang mga racket, maglalaro sila ng unicycle basketball. Ngayong araw, maglalaro sila ng unicycle basketball. Kung pataasan ng unicycle ang laban, alam niyo ba ang pinakamataas daw ng unicycle ay lagpas na 100 feet? Ayon sa Guinness World Records, pinaahanda ng Amerikanong si Sam Abrams ang isang unicycle na may taas na 114.8 feet o 35 meters noong January 29, 2004. Nagawa niyang paandarin ito hanggang sa layong 28 feet o 8 meters sa Silver Dome sa Pontiac, Michigan, USA. Kung hirap kayo mag-balance, sure daw na makatutulong ang pagsakay sa unicycle. Bukod dito, magandang exercise din ito para ma-improve ang inyong coordination. Gumagaan ang unicycle sa pamamagitan ng pagpedal sa mga gulong nito. Ang bigat ng sasakay ay nakabalanse sa upuan at handlebar. Para pumunta sa isang direksyon, kailangan lang mag-lean ng rider sa direksyon na gusto niyang puntahan. Pero hindi raw madali ang pagbalanse sa unicycle at kalaban din kasi nito ang lula kung mataas na unicycle ang sasakyan. Ang miyembro nila si Reynold, 18 years old pa lang daw nung sumali sa grupo. Pero aminadong nanulula pa rin siya kapag sakay ng 12 feet unicycle nila. Before pa ako sumampa sa aking sasakyan na 12 feet, aakyat muna ako sa mahaba pa sa aking sasakyan para pagdating ko sa aking sasakyan na unit, feel ko lang na mababa na ito. Bukod sa pagkalula, hindi rin daw sila exempted sa mga aksidente. Nung nahulog ako sa 12 feet unicycle, natisod yung pako. Hindi ako nakasali sa kanila ng isang buwan kasi masakit pag tumalon yung pako. Kaya hindi na ako sumakay ulit ng isang buwan at nag-relax muna ako. Kaya naman matagal na panahon ang inilalaan ng bawat miyembro para ma-perfect ang stunt nila. Bilang pag-aanda sa iba pa nilang mga show, i-demo nila sa atin ngayon kung paano laruin ang unicycle basketball. Kasali ang 8 miyembro ng grupo na mahahati sa 2 teams. Pero bago ito, nag-warm up muna ang grupo. Si Reynold, ginawa ang stunt niyang pipe balancing gamit ang unicycle. Dito, may isang miyembro silang tutulay sa isang pipe gamit ang unicycle na may taas na 3 feet. Habang nanonood po ako sa pipe balancing, syempre natatakot po ako kasi hindi po madali yung pag nagbabalance, lalo na yung nakabike pa siya sa itaas ng pipe. Matapos ng pag-warm up, hindi na nagpatumpik-tumpik pa ang Amazing Acrobats.
Agad-agad nilang sinimulan ang unicycle basketball. 3 versus 3 ang laban. Ang bawat team may tig 2 3 feet at may tig 7 feet na unicycle. Pataasan lang ng score sa loob ng 5 minutes ang gameplay. 1 point kada shoot. Sa ngayon, leading ang team kung saan kasama si Brian. Sa huli, nanalo pa rin ang team ni Brian. Sa putong ito, nakisali na rin si Reynold na siyang sakay sa 12 feet na unicycle. Dahil mas pataas ang unicycle na ito, mas kabado rin ang mga nanonood. Nakaka-entertain, lalo na sa mga bata, kasi sa aming malalaki na ang hirap i-balance yung naka-bike na naka-basketball. Nakita ko nga dito ako masaya at nakita ko rin na nakapasaya din ako ng ibang mga tao na nanonood, lalo na sa pamilya ko. Pag nanonood sila, proud na proud sila sa akin. Hindi man daw matutuhan ang pagsakay sa unicycle, mas mainam na manood na lang muna. Dahil sa bawat padyak, katumbas nito ay mahabang panahon ng pagsasanay para makapaglaro ng mas masaya at mas ligtas. Aka! Pagkabata ko, may nararamdaman ako ng kakaiba sa aking pagkatao ko na mayroon akong tanglay na kapangyarihan katulad ng mga superhero na hinangaan ko dati. Babala, sensitibo at lubhang delikado ang mga eksenang inyong mapapanood. At lalaking ito, pinakita sa isang video kung paano niya niliyaban ang maliit na piraso ng hanger at walang ano-ano'y ipinasok ang apoy sa kanyang bibig. Kaya ko kumain ng apoy na pailailang bisis, hindi ako basta-basta makatabla ng kahit anong sakit. Nagtaka talaga ako at natakot. Oo, matras ako kasi parang nasapian. Talaga namang nakagigising sa umagang kaha natin. Hindi lang mainit na kape at pandesal ang nilalantakan niya, pati ang naglalagablab na apoy. Para daw sa mga pangkaraniwang tao, never try this at home. Dahil ang nakagagawa lang daw nito ay mga katulad niyang may superpower? Di nga. Pagkabata ko, may nararamdaman ako ng kakaiba sa aking pagkatao ko na mayroon akong tanglay na kapangyarihan katulad ng mga superhero na hinangaan ko dati. Gabi raw noong August 11, habang nagiinuman, nagkakayaan si Yo at kanyang kaibigan na gayahin ang pambihira niyang trick na pagkain ng apoy mula sa nasusunog na plastic. Yung plastic spoon na sinindihan ko, nagliliyab ng apoy, yun ang first na nakita niya. At gusto niyang mag-vlog kami, magtandim kami dalawa at kumain na rin siya ng apoy. So, naganap ako sa bahay, wala nang natirang plastic spoon. So, nakita ko, yung hanger na plastic. Kumpara daw sa plastic spoon, mas mabilis ang pagtuloy ng tunaw na hanger sa kanyang bibig. At may kasama pa raw itong apoy. Hindi ko talaga kaya yun. Parang may kapangyarihan si Brad Neil ba na kumakain ng extreme. Totoo nga kaya ito? Ano nangyaring nagkaroon ng superpower si Yo? Laking butuan, Agusan del Norte ang 40 anyos na si Yo. At bata pa lang daw siya. Sadyang mahilig na siya sa superheroes. Bata pa ako, mahilig ako ng mga superhero, mahilig ako sa mga gaming, katulad ng Mortal Kombat, mga superhero na gumagawa ng mga tanglay na kapangyarihan. Parang gusto kong gayahin. Sa nag-aalam nga raw na kagustuhan ni Yo na maging superhero noon, muntik na siyang masunog. Sa bata pa ako, nakaranas na ako ng matinding disgrasya sa buhay ko, no? Nagkatuwaan lang po kami, naglalaro. Pagtalon ko, hindi ako nakakuan mamba, hindi ako umabot sa pinagtalunan ko, kaya na-shot po ako sa butas ng compost pit, nagliliyab ng apoy. Nasunog yung kamay ko, natapon ako sa compost pit na nagliliyab ng apoy. At swerte na lang na nasagip ako ng nino ng papa ko. At doon nagsimula ang lahat.
Dito, naisip daw ni Yo na wala siyang superpower na katulad ng mga idol niyang superhero. Dahil kasi sa nangyari, nasunog ang kanyang braso, buhok at kilay. Malaki raw naging epekto sa kanya ng pangyayaring ito. Palagi na ako kinakonvulsyon, may lagnat, may mga paginipan na ako nga nasa lugar ng puro apoy, puro lava. Nagsimula rin daw siyang ibuli ng ibang bata. After ng pagkabuli ko, doon na nag-umpisa. Kaya ko naman yung mga sakit na naramdaman ko dati. Bakit hindi ako makatatag sa sarili ko? Bakit naman ako inapi na meron naman akong kakayahan na kaya ko lagpasan yung mga sakit sa aking katawan. Dito na raw, naramdaman niyo ang lakas ng loob at tibay ng sikmura para gumawa ng extreme tricks. Mula sa pagkain ng tipaklong, butiki, uod, ipis, palakambukin, hanggang sa kerosene gas, oil, at carbon black ng baterya, sinubukan niya. Nagulat nga ako eh. Ayokong tumingin kasi parang ako natatakot sa mga ginagawa niya. Siyempre, kapatid ko siya. Mas lalo raw siyang naniwala sa pambihira niyang kakayahan dahil sa isang insidente noong binata na siya. Nanood ako ng TV sa kapitbahay ko. Tapos may isang tao na wala sa pag-iisip, bumitbit ng isang patalim, yung kutsilyo, hinansak sa aking likuran, at tapos tumakbo siya. At naiwan yung kutsilyo, binitawan yung kutsilyo sa likuran ko. At kinuha ko yung kutsilyo. Pero ang kutsilyo, hindi raw bumuon sa kanyang katawan. Sa halip ay nayupi pa raw ito. Yung sa dulo niya, yung pinakamatulis, nasira po yun. Para akong sinuntok sa likuran. Akala ko na mayroong sugat, mayroong malalim na sugat. Pero wala pala. Doon ka laman sa sarili ko. Ano ba akong klaseng tao? Yan po, magandang araw po. Dito na raw naisip ni Yo na mag-explore pa ng ibang extreme tricks. Sa dami raw nang natikman na niya, dito raw ang focus niya na minsang naglagay sa buhay niya sa panganib. Ang apoy. Kumakain si Yo ng apoy mula sa nakasinding kandila. Nagbabagang kahoy at kung ano-ano pa. Sana na po yung katawan, ma'am. Simula pa yung kabata siguro ako. Uh-oh, nakakunot ang noo. Nakanganga pa, oh. Naku, alam ko na iniisip nyo. Paano nangyayaring tila hindi napapasok ang dila niya kapag kumakain siya ng apoy? Well, according to science, ang ilang factors na pwedeng dahilan kung bakit natutolerate ng ating dila ang init o pagkapaso, thermal conductivity. May kakayahan ang ating dila na mas mabilis na mag-adapt sa temperatura dahil na-absorb nito ang init more evenly. Nariyan din ang sensitivity ng nerves sa ating dila. Kumpara sa ibang bahagi ng katawan, mas konti ang pain receptors ng dila. It's also used to handling hot food, kaya naman mas mababa ang heat sensation dito. Nakatutulong din ang laway o saliva para ma-cool down ang surface ng dila. Nevertheless, ang ganitong bagay, hindi dapat natin basta-basta ginagawa, ha? Pwede lang ang mga eksperto at matagal nang nagsanay. Dahil pwede itong magdulot ng injury sa ating katawan. Kaya kids, never try this at home. Okay? Sinimulan niya rin kunan ng video ang ginagawang tricks. Pati post ito sa social media noong 2022. Ngayong araw, naghahanda naman siyang kumain ng apoy. Ang nagbabagang eksena, nakakunan pa ng aming team. O, magayahin ha. Pasilang na video to. Plastic hanger na sinindihan ng apoy. At maging sa balat, ipinatak niya ito. Kinabukasan, parang gusto ko pa rin ulit-ulitin pagkain ng apoy. Ang paalala ng eksperto, usually, pag mga bata, meron silang mga favorite na mga characters, superheroes, not really based on reality but more on fantasy. Sometimes, ito ay naki-carry over na pag adults na. They feel na they lack something, malungkot. Kaya dito sila nakakakuha ng pag-boost ng kanilang self-esteem, pag nararamdaman nila na meron silang kakaiba na talents or skills. Kaya ito ay kanyang na-develop or na-train through the years. So, but of course, kailangan pa rin ng mas maganda sana kung masusuri talaga kung saan ba nanggagaling itong this desire.
Pero hindi sa lahat ng mga bagay ang pinaniniwalaan ng ating utak ay siya ring sasang-ayunan ng ating katawan. Natututunan kasi kung paano gawin yon. So may trick talaga doon. Ang problem dun sa kanya, plastic, which is toxic. No? Pagka yung plastic nasunog and papasok mo sa bibig mo, toxic siya. May mga toxins yun. Eventually, slow yun yung pagkakalason sa kanya, paunti-unti, hindi biglaan. Ano? Hindi pinapakita kung nilulunok niya ba, no? Pero kung nilulunok na yun, delikado talaga. Tandaan din mga kaaha, ang paglalaro ng apoy, panganib at pwedeng magdulot ng sunog at iba pang aksidente. Siguraduhin na mayroong sapat na kagamitan sa pag-apula ng apoy tulad ng fire extinguisher or kahit simpleng tuwalya na may nabasa. At higit sa lahat, mas mabuti kung hindi na natin ito gawin kung hindi naman kinakailangan para hindi tayo magkaroon ng sunog. Sa likod daw ng lahat ng ginagawa niyo, ang talagang hangad daw niya, ang paghanga ng mga tao. Dahil sa mga idolo niyang superheroes. Sa huli, ang tip namin, huwag itong gagayain. Grabe naman ang bilis ng episode natin. Tapos agad yon. Kung nabitin kayo, don't worry. Dahil tuloy-tuloy ang ating fun online. Punta lang sa aming official Facebook page, AHA! At ang aming TikTok account, AHA_GMA. Siyempre, nariyan din ang ating YouTube channel, GMA Public Affairs. See you next week! Same time, same channel, and hopefully same host. Dahil sa mga fun kalaman, kayo ang laging panalo. AHA!